Hi guys! Once again, welcome back to my vlog here at Chrisley TV. So this is our part 4, our last upload ng ating Cebu trip. Ayan. So bali nag-breakfast na muna kami guys. Ayan po. Para may lakas po tayo na mag-attend ng ating convention today. And then of course, pakita ko na rin sa inyo kung ano yung style ng ating elevator. Ayan guys, so bali magtatap lang kami ng aming card para makababa na kami. So tara guys, baba na tayo. Okay, so pindutin lang natin yung ground floor at nandito na po tayo. Ayan. So this time may nagpi-play po ng piano. Okay, so tara na guys, punta na tayo doon sa ating convention. So by the way, after pala namin pumunta ng ating convention, ayan, bali may pinuntahan pala kaming isang lugar. So bali dito lang din of course sa Cebu. Ito yung tinatawag nilang Simala Shrine or yung Castle Church dito sa Cebu City. So after namin nag-attend ng convention, pumunta kami dito. So by the way, from our hotel going to Simala ay 2 oras po yung biyahe. Sobrang tagal kasi talagang malayo. Madadaanan mo pa ang Carcar City, Cebu, kung saan nandito yung sikat na bilihan po ng chicharon. Ayan. So ang balita namin ay yung chicharon, yung 1/4 po is 200 pesos. So bali matagal po yung biyahe guys. Pero nadaanan namin yung isa sa mga major project ng Pilipinas, which is the Bridge of Cebu. So bali nakikita namin from this way, talagang napakaganda, talagang maipapakita ng Cebu na talagang progressive yung kanilang province at the same time yung kanilang city. So napakayaman ng Cebu, yun lang ay kung ikukumpara ko siya sa Pangasinan and Cebu, mas mainit po sa Cebu kaya advisable na magdala po tayo ng payong. So by the way, we plan also to go to Oslob, yung para sa whale and sardines activity, watching ganun. Nagplano kami pero hindi kaya. Dahil hindi naman kasi kami maliligo, yung entrance fee is more than 500, yun ang rinig-rinig namin. Kaya mas pinili na lang namin tong Simala Shrine kasi dahil Catholic school kami, so parang ano na rin ito, pilgrimage. So parang nag-ano na rin kami, kumbaga pinuntahan talaga namin yung lugar na yon dahil isa sa mga makakapagpaganda ng loob namin ay yung mabisita yung shrine na ito kasi sikat na sikat to sa Cebu, and at the same time para makapag-pray na rin dahil pagkatapos ng araw na to kinabukasan ay flight na namin going back to Manila and from Manila to Pangasinan. So sadyang napakalayo talaga ng Simala Shrine, pero yung pinaka gustong gusto ko dito ay yung view. Talaga namang makikita mo yung ganda ng Cebu. Ayan po. So napakarami ding mga buildings, marami pang mga ongoing projects na pinapatayo. So ma-amaze ka guys. Okay? So dyan lang kayo, just enjoy the view and then later I will update you kung ano nga ba ang nasa loob ng Simala Shrine at kung gaano siya kaganda. Okay? So after 1 hour and 40 minutes guys, malapit-lapit na tayo at makikita na natin yung Simala Shrine at talaga namang mabivisit na natin si Mama Mary. Okay? So ito talaga yung pinaka-goal din namin, yung mabisit tong lugar na ito dahil nga parang devotion na rin natin and parang pag-alala na rin natin. Okay? So touchdown, nandito na tayo. So bali after naming nag-lunch, ayan. So umakyat na kami at ganito yung itsura guys. So para siyang castle talaga at saka mainit. Pero the good thing is may nagpaparenta po ng payong. 20 pesos po, unlimited use na po yun hanggang sa bumaba ka po. Syempre kailangan mong maging honest. Ayan, balik mo.
So ganito po yung itsura ng Simala Shrine at talaga namang nag-enjoy kami, nakaka-amaze at talagang masasabi mong maipagmamalaki ito ng Cebu City. Okay? So tara guys, akyat pa tayo. Yan, so napakarami po ng turista. Talaga namang bawat sulok ng Simala Shrine ay mapapapicture ka talaga. Ayan. At ang maganda po ay may mga lilim, pwede kang magpahinga muna habang naglalakad. Ayan. So iconic talaga yung structure ng Simala Shrine kasi para kang nasa ibang bansa. Ayan. Actually hindi pa tapos, ongoing pa yung ibang construction ng part ng Simala Shrine. Pero nakaka-amaze guys, para siyang castle talaga. Okay? So, ganito po ang itsura. Ayan. So, shout out sa mga nakapunta na dito. Napakaganda. At saka meron siyang view ng mga bundok. Ayan, hindi lang yung castle yung makikita mo. Talagang ma-amaze ka sa ganda ng Simala Shrine. So, lakad-lakad lang muna kami kasi ang goal namin makapag-pray kami, makapunta kami doon sa pinaka altar nila. So, ganyan yung malalakaran mo. Talaga namang para kang alam mo yung nasa London. Ganon. Yung style ng castle church na to. Talagang ma-amaze ka. So, napakaganda ng view at talaga namang hindi ka maboboring. At ito talaga yung makukuhanan mo guys. O, diba? Para kang nasa ibang bansa. Promise. Ayan. So, ang gaganda ng design. Talagang pinag-isipan. So, shout out sa architect ng Simala Shrine, ng inyong mga engineers. Ayan, ang ganda po ng ginawa nyong castle church. At talagang maipagmamalaki. Okay? At saka, pupunta na tayo sa loob. Siyempre, hindi natin papalagpasin yung loob ng Simala Shrine. So, tara guys, pasok tayo. Pasok-pasok. So, pray lang tayo guys. Ayan. So, talagang nakaka-amaze. Napakaganda. At saka napaka-colorful ng Simala Shrine. Then talagang bawat sulok nito binidyo ko talaga hanggang sa pinaka-loob-loob kasi hindi ko na alam kung kailan na ako makakabalik dito ulit soon. Ayan. So napaka-colorful, napakaganda. And then of course, nag-take time kaming mag-pray for our safe travel going back to Manila. At saka ganun na rin, sana makauwi kami ng safe and sound. Ayan. So, thank you so much po sa opportunity na to na nakapag-attend tayo ng SEAP Convention 2023. So, nakapunta din tayo sa isa sa mga pinakamagagandang destinations dito sa Cebu City. So, wag nyo tong kakalimutang i-visit pag nandito kayo sa Cebu dahil sobrang ganda talaga. Ma-amaze ka at talagang hindi ka magsasawang magpa-picture, and then may mga candles area din sila dito na pwede kang mag-pray, request mo yung mga mga prayers mo. Ayan, so bili ka lang ng kandila, mura lang din guys. Okay, so this is the Simala Shrine destination kung saan we enjoy at bumili pa kami ng mga iba pang pasalubong. So bumili ako ng ref magnet. Ayan, na may itsura ng Simala Shrine. Dahil talagang hindi ko makakalimutan tong place na ito. Okay? So, next na tayo guys. So, thank you so much for watching. And by the way, we are celebrating our 75th year as Catholic School Institution. So, kaya mag-a-attend kami ng awarding para sa aming natatanging eskwelahan. Ayan guys. So syempre hindi mahuhuli ang pagbili ng lechon ba? So actually we plan to buy lechon pero parang hindi na siya aabot ng Manila kasi napakainit, kasi ang iniisip namin baka masira lang din. Kaya ang binili na lang namin ay yung chicharon. So yung isang kilo guys ay 800 pesos. So 200 pesos 1/4. So dito lang yan sa Carcar City, Cebu. So dito yung bilihan ng masarap na chicharon. At talaga namang bawat sulok nitong
ay maraming nagbebenta ng lechon. At saka alam nyo ba guys, bumili din kami dito ng lansones. Yung 1 kilo nila ay 50 lang. Talagang pangmalakasan. Okay? So dyan lang kayo guys. Thank you so much. Okay, after po naming i-visit ang Simala Shrine, so kinagabihan nun ay may natanggap ulit kaming invitation coming from Phoenix Publishing House. So bali, nisponsoran nila yung aming dinner tonight. So thank God dahil nakapag-attend tayo at nakapag-bonding ng mga nakipag-bonding tayo, I mean sa mga Catholic educators. Ayan, may mga sayawan pa, so masaya. And then may mga paraffle din at talaga namang mag-enjoy ka. Ayan guys, so ayan ang aming mga heads, talaga namang napaka-talented. And then talaga namang masasabi kong nag-enjoy ang lahat sa dinner na to. So thank you so much for inviting us, Phoenix Publishing House. Okay, so after ng night dinner na yon, we go to our awarding ceremony sa Waterfront Cebu City. Tsaka na-awardan yung aming school, which is we are celebrating 75th year as a Catholic institution, kaya nag-attend talaga kami. Pero yung mga ibang schools hindi na sila nag-attend kasi umuwi na sila dahil hindi naman sila jubilarian. Pero kami kailangan talaga naming mag-attend para sa plaque na ma-receive namin. Okay? So, just enjoy! Okay guys, so bali nakuha na namin yung aming plaque, which is we are celebrating a 75th year as a Catholic institution. So bali nagmadali na kami para makapag-check out na sa hotel. So mga around 10 nag-check out na talaga kami, kahit na 12 pa dapat kasi yung aming flight is 12:45. So talagang kailangan naming matarget yung time ng flight namin. So bali nakasakay na kami dito guys, and of course thank God sa napakagandang opportunity na baon ko from Cebu City, at talaga namang nag-enjoy tayo at sana nag-enjoy din kayo sa ating mga upload. So now masasabi ko ang napakaganda ng Cebu, pero ang naging problem lang talaga ay sobrang init po, kaya advisable na pagdala po tayo ng payong, ayan, pag nag-visit tayo dito sa Cebu City. But suma total, maganda yung mga destinations na pinuntahan namin. Though may mga hindi pa kami napuntahan, pero para sa akin sold na ako kasi napakaganda talaga ng Cebu City. So thank you so much for watching hanggang sa part 4 ng vlog na ito. So sana wag kayong magsawa sa aming video. So I will always giving this back to you guys. Lahat ng blessings na nare-receive namin. So maraming salamat po, at sana wag kayong magsawang manood ng aming mga vlog. Hanggang sa susunod po na vlog namin, sana abangan po ninyo. Okay? Maraming salamat po, and please, lagi nyo po kaming subaybayan. You can click the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga new videos. Okay? So maraming salamat. Thank you po. God bless you all. See you next vlog po. Bye-bye.